Next. And these things are beginning of sorrows. Sus, grabe. Adunay pagkagool. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Grabe no, hatred ni. Aduna siya hatred. So part siya sa tribulation. So kita nga mga leaders ay magkankwista, grabe, yamidan ta. Usahay nga itong mga pamilya, dili kasabot sa atong gibuhat. Nga to the point, pinakauna pa sila nga kontrabida, rejected ta. Rejected ang atong ginadala nga word, where in fact, nindot kayo ang atong ginadala nga word, tungod kay it's the salvation that comes from God, pero usahay, rejected ta. So part siya sa tribulation. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Grabe no? Katong naay imong mga offenders, og na siya'y betrayal ang mahitabo. Then ang pinakalas, 12 ba? Ano ba? 11. Then many false prophets will rise up and deceive many. So muingon pa na usahay nga, ayaw mo ng church, grabe, kay stricto. Kanang ilang church na, kwarta-kwarta yun na din na ba? Nausahay kung ikaw mo, buyout na lang po ka sa ilang mga gipanghatag ng mga ideya. In which wala po sila nakalain. Pero ang atong ginabuhat diri, it is really founded by the Word of God. Maong ginabuhat nato, nagpadayon ta tungod kay, we have that firm foundation and it is the Word of God mo, nagpadayon ta. Pero daghan kayo gihapon ang nag-akyusar. And last, and because of lawlessness, nindot kayo na ba? Will abound, the love of many will grow cold. Grabe. Ikaw pa daw na imong kasing-kasing, og mahigugmaon pa ba na? Ano? Nya, tanawa ng imong katapad. Ano nga, mahigugmaon ng gining kasing-kasing nga. Now, mao ni ang ginahisgutan ni Jesus Christ nga mga tribulation, nga pwede nato siya maagian. Nowadays, daghan kayo ni, nagkalat ni. Wala to likod at tubangan nga mga tribulation nga naagian nato, kinsay nakasinati. Kung nakasinati ka, moingon ko sa imo, congratulations. Ingnan ang imong katapad, congratulations. Kay nga namang gihisgutan man ni Lord, nga nung moingon ko, nga i-congratulate ka, the moment nga imo ning mahimo nga maagian nga mga tribulation. Tungod kay I believe gisulti ni Lord because it is the preparation of your destiny. Pinaagi ani nga tribulation mahimong mamulda ang imong confidence in order to pursue your destiny. Tama ba? Because one of the great preacher nagaingon siya, the race to your future is marathon, not a sprint. Bot pasabot, dili lang ni taman din na 100 das ang atong future. And future talking about the intended blessing, the intended plan, the intended destination nga gi-prepare ni Lord para sa imo ug sa ako. And that is the future. So ang pag-adto nimo sa imong future, the race of your future is a marathon. Bot pasabot gikinahanglan nga ikaw mahimo nga mamulda ka. Padagana ng mga dasher, no? Ang katong mga athlete, mga dasher 100 meter dash pwede na nila idas. Pero padagana ng mga dasher ngadto sa mga nang gitawag nato marathon. Miles, kilometer. No? Ang uban siguro sa ato dinhi nag-apil anang kanabitong kanawag jogging arag daghan na kayo na number pa diri. No? Oh, fun run. That is marathon. So kung wala kay hangin ana, ay sigurado lupay-pay ka. And I believe katong atong gisgutan nga mga tribulation, that will be your preparation to build up your confidence so that you can pursue your future. No? Then ang pinakadabis karon nga pangutana, unsaon man nako pag-build up ang akong confidence? And how I live
how to live in a fearless confidence. No? Nindot ba na nga pangutana karon? Sa mao ni ang atong pagahisgutan, unsaon nato pagmulda ang maong confidence para makaabot ta didto sa atong future. Unang-una, atong isgutan, how to live in fearless confidence. You must know your purpose. So gikinahanglan masayran nimo ang imong katuyuan, ang imong tunmong nganong naa ka, nganong buhi ka karon. Tungod kay isa sa mga great preacher nagaingon, the great tragedy in life is not death, but living a life without a purpose. So ang kinabuhi, ang kamatayon, dili na siya mo'y great tragedy sa imong life. Kung dili ang pagkinabuhi nimo nga wala ka kasayod kung unsa gayud ang imong tumong og tuyo ani nga kalibutan. Pero sa dihang imong masayran ang imong purpose sa kinabuhi, moingon ko sa imuha, you are so fortunate. You are so blessed. Tungod kay nakasayod ka sa imong purpose. So basahon nato ning Romans 9:17. Para masayran gayud nato kung unsa man gayud ay nang imong purpose karon. Ikaw nga diha nga galingkod, kita nga buhi pa, unsa man gayud ang atong purpose. Nagaingon din ha sa Romans 9:17. For the scripture says the God told Parao. Pwede nimo ni siya i-personalize. No? Naingon siya, for the scriptures say that God told JM, I have appointed you for the very purpose of displaying my power. Hallelujah! Buot pasabot kita ang paggagamito ni Lord para mahimo ka nga display center. Good ba na siyang information karon? Ang imong kinabuhi, display center of God's wisdom. Ang atong kinabuhi, display center of God's blessing. Mahimo ta nga display center ni Lord, no? In you unto spread my fame throughout the earth. Yes, gidesign ta ni Lord nga magkaroon taw ka ng gitawag na to display center, pero mo boils down gayud ni the bottom line is for the glory of God. Meaning to say, sa diha nga maabot na nimo ang level nga ikaw display center na ka sa blessing, display center na ka sa wisdom for the glory of the Lord. Pagagamiton tang tanan, mao ni ang atong purpose. Ningon siya, I have raised you for this very purpose, to display my power in you. Hallelujah! Wow, Lord, nindot kaayo ang imong gidesign para sa amo. Mao man ni ang among purpose nga nagkinabuhi mi diri. Aning kalibutan na. So we need lang nga amo ni siyang dawaton, amo ni siyang i-accept. Parang mahitabo gayod. And we must believe, i-apply nato ni siya. Ingnan ang imong katapad, you are a display center of God. So point number 1, in order nga mamulda ang atong confidence, you must know your purpose. Second point, you must know your potential. So potential means capable of development into actuality. Meaning to say, wala pa na sa imo karon. Pero moingon ko, God already in-store sa imo ang imong potential. Naana sa imo, gikinahanglan lang nimo i-discover. Naana kay potential. So gikinahanglan lang nimo siya i-develop para mahimo ngadto sa actuality. Magkaroon siya manifestation ang imong potential. Tan-awon nato ning kuan may verse Philippians 4:13. No? Sa New King James Version. Naingon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah! So tanan diay nga mga butang, maybe sa imong tanaw karon lisod man kayo nga mahimong leader. Lisod kayo lead nga mag-conquest. Lisod kayo i-win nako akong family.
Lisod kaayo nga maabot nako ang posisyon nga mahimo kong CEO. No! It is a big no. Tungod kay si God nag-install na kanimo sa maong potensyal. O kana nga potensyal, mahitabo nimo, mahimo nimo nga ang tanan. Mahimo nimo nga mabuhat tungod kay si Lord ang nag-strengthen kanimo. And that is your potential. Hallelujah! Dagko kaya nga itong mga damgo. Pero usahay, taman na lang sa damgo. Dili! Gikinahanglan nato i-develop nga kana siya nga damgo nga atong ginalantaw moabot sa punto nga mahimo siyang actual. And that is your potential. Be optimistic. Tungod kay nagayon, I can do all things. Wow! Wala siya exempted. Di ba? All good ang gisgutan. Wa may ingon nga dirira. Kung dili ang gingon, I can do all things. Kinsa nga atong source, atong strength para mabuhat nato na? Si God ang atong source. So you must know your potential. Are we learning? Number 3, sa source sa imong confidence, in order ma-develop ang imong confidence, you must know your source. Source means a point of origin. Meaning to say, naa siya'y tinubdan. Hallelujah! Ang tanan nga naa sa atoa, aduna siya'y tinubdan. Basahon nato ni sa Psalms 147 verse 5 sa The Passion Translation. How great is our God! There's absolute nothing His power cannot accomplish. And He has infinite understanding of everything. Take note the word infinite. Our God whom we serve is our source. And God whom we serve is unlimited God. Amen. So, buot pasabot, kung imong nasayra ng imong source, dili ka ngay mabala ka sa mga tribulation. Magkagipit-gipit man ang imong bulsa, ang imong pitaka, wala na may sulod, pero know your source. He can supply sa imong mga needs, sa 9 mga wants, tungod kay mauna ang maghatag og kahimayaan ngadto kaniya. Among experience bitawan ning ako ang gwapa nga asawa. No, the moment nga pagtanaw niya sa iyang mas dako mangunag mga sudlanan ng mga babae ba kanang mura na mag shoulder bag. Nya pagtan-aw bitaw nimo jamo. Pero sa diha nga among makita nga wala, that's the moment nga maglipay mi. Tungod kay ang katong mga empty maugyod toy masudlan. Tama ba? Kay kung ang jar naa siya sulod, dili na siya pwede sudlan. Pero the moment nga makita ni Lord nga ang imong jar, ang imong panudlanan, walang-wala na, that's the moment nga bubuan ka ni Lord. Because He is the unlimited God. Hallelujah! Wow! Pagkadabis gayud kayo pamalandungan ng mga pulong sa Ginoo. Diri ang atong mga hugot factor. Kinsa man karon din na ang mga pitakang walay sulod. Congratulate na dan. Way sulod imong pitaka. Congratulations! Boboa na ni Lord. Hallelujah! Dagko kay mga ngisi ba? Duda ko. Duda ko. Dagko ang sila mga ngisi. Tanan-tanang ngisi ba? No? Isa lang buot pasabutan na. Excited ta sa ibuhos ni Lord nga panalangin. Amen. Unsa na tanga punto? No? Next, nga point number 4, you must know your resources. So, buot pasabot kung na source, naa siya'y resources. Kung si God nasa heaven, ang resources naa diri sa earth. Murag nindot kay ni karon siya nga topic. No? And I will be specific anik nga punto. Kining gitawag nato resources. And I will be talking about people. So, unsa man nga mga resources nga gikinahanglan nato mahibal-an. No?
atong basahon ning 2 Chronicles 20:20. Ang tanan naka-memorize ani ba? Now 2 Chronicles 20:20. Naingon siya dito, believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. And the first resources nga ang akong gusto karon nga ipadayag sa inyo, ang pinaka-resources nimo is your prophet. Believe in the Lord your God and you will be established. Believe His prophets and you shall prosper. Kinsay gusto og prosperity? So ayaw ninyo isnab si pastor. Tungod kay mao ni ang word ni Lord. Isa sa imong resources, isa nga atong pastor. Hallelujah. Grabe ka na ito ka-fortunate. Pwede nyo na i-text pastor niya, Pas, salamat kayo, love you. Ato'y gugmaw na atong pastor. Tungod kay isa ni sa itong mga resources, pag i-chat ka ni pastor, bro, bakante ka karon, PID ko nimo, ayaw likayi. Busy man ko, Pas. Naman ko'y bulahaton. Ayaw siya likayi, tungod kay ang man of God is your resources. One of your resources. Nindot kayo pamalandungon one of these days mo yung pastor. JM, data. Once nga makig-date ng imong leader, sigurado yun na, PID yun na, ILD. No? Pero ang nakadabis, kay samtang buhaton na, dadon man dito sa pinakadabis nga restaurant na mo ikaon po. Pero take note, ikaw ang magbayad. Opportunity man na nato to bless our pastor. Tama ba? Oo, naramdaman yun na ako, unya. Human naman noon tagpasting pas. No? So, isa sa itong mga resources is our pastor, our prophet. Amen. Then, ang ikaduha, basahon nato ning Jeremiah 3:15 sa New King James Version. Ingon siya, and I will give you shepherd according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. And this speaks your leader. Di ba? Naman tayo senior pastor. Tapos naatay mga leader. Hello, 144. So pag i-text ka ni leader, bro, cell group nato karon ayaw is nabataon gyud ang imong leader. Amen ba 144? So by doing so, sa diha nga dili nimo isnab ang imong leader, sigurado gibuo na nimo ang imong confidence. Pero kung isnaban gani nimo yung leader, taliti lang, grabe leader, baha kayo diri sa amo ah. Grabe no? Taligsik rin ba? Wala man diri taligsik raman diri bro. Adiha, pero diri sa amo bunok-bunok yun. Pag-sure oy. No, ayaw isnab ang imong leader. Pag moingon si leader, magkankwista. Then go, right down dayon. Leader, sakay ko. Wa man tay sakyanan, aw di mo maktas ra kan gayud da. No? Kay mo man punay gingon panglakaw kamo. Klaro kayo ang word, panglakaw. Wala siya ningon dito panakay. And glory to God, no? And glory to God. Naatay mga sakyanan, available kayo. No? And one of these days sigurado na kana atong parking lot din ha, puno na sa inyong mga sakyanan. Hallelujah. Then ang ikatulo, nindot kay na ikatulo, nga punto sa imong resources. Tanaw nato ni sa Genesis 2:18. Sa New Living Translation. Naingon siya, then the Lord said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. Amen, mga bana! Ang katong mga ulitaw, relax ako. Nobot pa sa botani, isa sa imong mga resources ang imong wife. So ayaw yun siya awaya. Away you kay allowance. Day, I love you, Day. No? Nindot kayo. Giingon na ito, Pastor, ganina. Simple lang kayo ang buhaton na itong mga bana. Love your wife. Pagkadabis kayo sa ngatanan. Nga naman, isa na. So kung wala kay asawa, imo nang isnaban imong asawa, imo nang awayon imong asawa, sigurado wa kay resources. Tama ba? Tamang gud ang pinakadako nga bag
Nga tuwa-to dito ba? Nakasulipit. Pero kung i-love nimo, ingon na magic word anang kabuntagon, I love you, Han. I love you, sweetheart. Ay sigurado da. Pagpalit ng pandesal, ang sukli mo na. Ganalis kayo! Nakahatag ba kong tip sa inyo, mga bana? Dabis kayo, di ba? So one of our resources is our wife. No, sa mga ulitaw, keep praying. Sa mga dalaga, i-prepare ninyo yung mga kaugalingon. No? Sa mga dalaga ulitaw, parang nararamdaman ko na agyo maminyo karong tuiga. Not to mention, no? Andam-andam mo mga primary, ninong yung tanitaron tanan. Ano na siya? Wife is one of our resources. Tama ba? Amen ba mga bana? Are you learning? So one of the kining confidence, mabuang atong confidence, kining we must know our resources. Unang-una, prophet, tapos atong leader, tapos ang wife. Hallelujah. Murag nakapabor kayo doon ang mga asawa. No? Ang mga wife nakapabor karon. Unya taod-taod balos ta. Okay. Next. Point number 5. You must know your value. Dabis kayo, no? Value, meaning to say, ang imong worth. Na usahay mag-imot-imot na, hindi kasi nakita yung value ko. I'm not worth it. Grabe nga mga hugot factor. Human naman ta ato nga mga hugot factor. No? Dapat gikinahanglan na nimo imong masayra ng imong value. No? Tungod kay pariha ba ni kining 1,000. 1,000 man gyud ni siya. Pero abi nimo bisan pag kumot-kumoton ni same ang value. Bisan pag makrampled ni siya, same ang value. Andam-andam kaya ako ni itsa taod-taod. Bisan pag kapila ni siya gikumot-kumot, yes, sa atong life, na yung mga punto sa atong kinabuhi, it is a chaotic situation, nga grabe ang pagdagmal sa maong kaaway sa atuwa, usahay inculcate pa sa utok, nga dili kay ngunana, ingon ani ka. Grabe nga depressed na lang. But today, I tell you, you are so valuable in the sight of God. Nga bisan pag ginakrample ta sa mga problema, ginakrample ta sa maong sorrows, discouragement in life, but your value is the same. You are so peculiar in the sight of God. Hallelujah. Tanawon nato ning verse. Nagaingon din niya sa Isaiah 49:15. Can a woman forget his nursing child and have not compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. And this is the word of God. Kinsang nagsultian ni? Si God. Siguro ang uban makalimot sa ato. Mukha ingon ta, grabe, wa man lang yun niya nakita ang akong effort. Wala man lang yun niya nakita ang akong pagbudlay. Wala man lang ko niya gi-appreciate. But, ingon na niya nga akong isulti karon, ingon siya. Maari nga makalimtan ka sa uban. Makalimtan ka sa imong inahan. Makalimtan ka sa imong papa. Makalimtan ka sa imong mga relatives. Pero ningon si Lord, wala yun ta kakalimti. Valuable kayo ka sa akong pananaw. Hallelujah. Ako ma-remember ang akong past, grabe. Grabe yung pagpabadlong nako, nga moingon ko dili nagyug ko worthy untana. Pero the love of God keep chasing me and embrace me. Ingon anak ka mahinungdanon at tubangan sa Ginoo. You are so valuable. Pasagdi ang mga tao nga nagkalimot na nimo. Pasagdi siya nga gikalimtan ka. Pero si Lord, wala ko kaniya kalimti. Ingon anak ka, ka-valuable kay Lord. Amen! Hallelujah! Muntik na ko nakahilak. No? Then point number 6. Ano ingon siya? You must know your ability.
Wow! No, tanan-tanan natin mga abilidad. Kung ang langgam, gidesign siya sa paglupad. Kung ang isda, gidesign siya sa paglangoy, kita nga human, naapod tayo gidesign ni Lord para sa ato. So, unsa man ni siya nga gidesign ni Lord sa ato, it is the ability that God installed in us. Unsa man ni, Deuteronomy 8:10, nagaingon siya. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Hallelujah! Dungan na daw nato pagbasa, it is a sort of declaration. Ngayon, ani day akong abilidad, Lord. Okay, 1, 2, 3, go. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant He swore to your ancestor as it is today. Clap your hands to God. Ingon na ang ginstore nga abilidad ni Lord sa ato to produce wealth. Ayaw na pag-imot-imot nga mo yung ka, unsaon taman, ingon na ani ramang yugo. Diri ramang yugo taman. No. Big no yun na siya. Tungod kay gi-install na ni Lord. Sa diha nga nagpangabatay si Jesus dito sa cross, sa diha nga gilansangan ang iyang palad, it talks about your hand, nga gibalik na ni Lord ang imong purpose, ang imong abilidad, nga mahimo nga ang imong kining buhat sa imong kamot maga-prosper. Gi-restore na ni Lord ang production sa imong kamot. And that is producing wealth. Hallelujah. Para sa pamantanan, usay mo gisgot, grabe kay na inyong church na, magisgot og wealth, prosperity gospel. No. Nakadumdum ko sa gingon ni Pastor Tini, kung ang prosperity evil, nga nung na may Jeremiah 29:11, disenyo ni Lord, plano ni Lord nga, aduna kay prosperous nga life. So meaning to say, dili tama kanang ma-deceive dito sa uban. Kung dili ipadayon nato ni siya, kinibitong pure nga word ni Lord. Na atay ability to produce wealth, pero dili man sa atong glory ni tanan. Padatoon ta ni Lord para sa iyang kahimayaan. Padatoon ta ni Lord tungod kay mo ni pagagamito nato to expand sa iyang agenda. Ang iyang agenda nga mahimo nga adunay world conquest. Makunik nato ang uban tungod kay mao na ang heart ni Lord. So kinsa man ang dili magtinguha nga madato siya. Pero kung ang imong tinguha sa imong pagkadato para lang sa imong kaugalingon, mahimo gayud ka nga maruwin. Pero the moment nga ang imong abilidad nga mag-produce ka og wealth, mao ni ang paggagamiton nga mo'y maghatag kahimayaan ngadto sa Dios, sigurado ko padatuon ka og dili na siya magdugay. Hallelujah. Clap your hands to God. Give glory to God. So our ability, we must know that we are designed this hand. Nahimo na nga gi-restore ni Lord ang production, productivity aning hand. And it is producing well. Then, point number 7. Gamay na lang ni. You must know your uniqueness. So daghan kayo ang mga kuan, daghan karon ang mga batanon, usahay daghan kayo mga imot-imot nila. Unsaon taman nga ingon ani ramang gyud ko, may mana siya kay gwapa. May mana siya kay taas. Kay sa among pamilya, akong papa putot, mama nako putot, akong mga igsoon putot. Sa tanan magsuon, anak ni mama magpapa, ako ra gyud dili taas. Joke man to nako, wala ginang utawa. Ano? Dagang kayo mga imot-imota na. Pero tanawan ni, you must know your uniqueness. So uniqueness means able to be distinguished from all others. Hallelujah! Mahimo ka nga mapansin ka, daghan kayo din na sila, pero ikaw yun ang mapansin. No, excited na ba mo ane? Basahon nato din niya sa Psalm 139:14. And I believe, daghan kayo nakamemorize ani.
No, unsa nag-ingon din hiya? I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, wonderful. I know that full well. Hallelujah. Take note the word fearfully. Wonderfully. So bisan pagingunana, tanawa na imong katapad. Tanawa siya, niya smiley dayon siya. So bisan pagingunana, ang imong dagwa, ingunana, ang imong forma, pero you are unique sa atubangan sa Ginoo. Nadumduman ako ang giingon ni pastor, naapay dalunggan, nga mura og side mirror sa crosswind. Okay lang to sa motor. Sa crosswind yun, no? Dagko kayo siya din. Pero dili, basta ko, dabis, mapo nagdakog dunggan, kay dali ra makadungog. Diba? Naapay ilong, no? Okay lang to sa mga nagpa-opera. No? Pero ibisan ninyo nana, you are fearfully and wonderfully. Mahimo nga adunay mugawas nga imong kumpiyansa sa diha nga nakasayod ka. Ngano man yung nani ko? Ngano man yung itom ko? Pero, ako ra, sa tanan puti, ako ray mapansin nila. Kaya ako rago itom. Di ba? Mindset. No? Ngano man yung mubo ko? Sa tanan taas, ako'y mapansin, kaya ako'y mubo. Di ba? So, it's all about mindset. Gidesign ka ni Lord nga aduna kay uniqueness. So, gikinahanglan lang nimo ba diskubrihan na? No? Onya ka nang imong weakness, ayaw pag-imot-imot. Himuan na siya nga ma-divert na dito, ma-convert na dito, nga mahimo nga strength na no na nimo instead of weakness. Napabatungod kay you are so unique. Ingnan na imong katabad, unique ka. Hallelujah. Next nga punto, how to live in fearless confidence. You must know your protection. Si David, nag-ingon siya, atong basahon diri sa Psalms 23:4 sa NIV. Naingon siya din na, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me, your rod and staff, they comfort me. So na mga panahon sa ato, grabe unsa man karon ang nakahatag nimo kahadlok. Nahadlok ka nga busted. Nahadlok ka sa mga gitawag nato nga mga ilang mga paghulga nga naa na po daw kunoy epidemic disease. No. As long as you are connected, as long as your life had been dedicated to God, you are protected. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. Pagkadabis kayo matulog, tungod kay naatay protection. Gani naingon pa gani sa balang kasulatan, ang nagbantay nimo, dili gyud siya makatulog. Grabe. 24/7 na kay protection kay Lord. No nindot kayo ng gisaysay. Kinsa man si David ang nagsaysayan ni king na siya. Pero bisan taliwala sa iyang pagka-king, ang iyang protection wala didto sa iyang mga army. Ang iyang protection wala didto sa iyang nindot nga castle. Ang iyang protection wala didto sa iyang mga salapi. Ni ang iyang protection didto sa iyang kabantugan, pero ang iyang protection, iyang gi-admit, iyang gi-acknowledge that my protection is God alone. So same ang atong pagabuhaton. Hallelujah. Makadumdum ko sa karaan nga awit. Ako tanang kantahon pero karaan man wala ko kadumdum. No? Amo tog ang uban kuanan ni nakasayodan ni ingon siya didto na it talks about the kining Psalms 23. Ingon siya nga bisan layo ang panaw di ko tagdon. Walog og bukid man ang akong latason, nasayod ko ang Dios, ang akong kauban, padulong sa syudad nga Bulawan.
ang atong destination is heaven. So bisan pa og unsa ang diriya sa kalibutan, nakasayod da nga si Lord ang ato gayong protection. No matter what. Pero kung mulihis ka, mao man ni ang iyang purpose good aning yirad og iyang staff na atoy balik kog dito sa tumoy. Kay kumusimang ka, kawaton jud ka din ha, sakit-sakit gyud na siya. Pero samtang na-align ang imong kinabuhi, you always have that protection 24/7. Og kini siya nga protection mo, lungtad gayud ni until such time nga pagadadun ta didto sa siyudad nga Bulawan. It's 7. Hallelujah. Pagkadabis gayud kayo nga dunay tay protection. Wala ta nagsalig sa atong pagkadato, pagkaambungan, pagkabantugan, but our protection is in the Lord. Amen. Are we learning? Next, point number 9, you must know your identity. Sa John 1:12, nagingon siya din ha. But as many as receive Him, to them He gave right to become children of God to those who believe in His name. How many of you believe this word of God? Naa kay karapatan nga mahimo kang anak sa Dios. So i-declare na to, be, at i-flash din ha, i-declare na to. I am a child of God. Pwede ba na to ma-flash? So i-declare na to tanan, I am a child of God. 1, 2, 3, go. I am a child of God. And that is our identity. Hallelujah. Sa diha nga gi-accept nimo si Jesus Christ, you believe in Jesus Christ, now you are a child of God. We are children of God, and that is our identity. No matter what, pwede gyud ka maglakaw din na kung asa ka. Ngano man di ay, wala sila kaila sa ako. Pero anak ko sa Ginoo. Ang Ginoo na kaila sa ako, nga anak ko niya. Wow, pagkadabis kayo, no? So pinaagi na, tungod kay nakasayod ka sa imong identity, you can walk in fearless confidence. Next, you must know your calling. So tagaan ako siya og diin ani, no? Siguro tanan sa ato din hiya, moingon siguro nga, ang kanang tawag sa kanang pag-share sa gospel, pastor man na. Ang kanang tawag nga mag-share, magwali sa pulong sa Ginoo. Aw kang leader na, kay tugyanan man sila. Pero moingon ko karon sa imo, you are called by God. You are called by God. Basahon nato ni dinhiya sa 2 Corinthians 5:20 sa New Living Translation. So we are Christ's ambassador. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So gipadala ka ni Lord, naa kay tawag ni Lord, unsa man ang imong tawag. Dili lang kay pastor, dili kay leader. Kung dili kita tanan gitawag ta ni Lord og unsa nga atong tawag, that is called ambassador. Pagkadabis kayo nga atong embrace ang atong tawag bilang ambassador. You know what unsa ning ambassador? Ambassador, a person of the highest rank accredited from a sovereign appointed for a special assignment. O ang nakadabis aning kining pagkahimo og ambassador, tanan nga imong kanang panginahanglan sa diha nga ipadala ka bilang ambassador, it is funded by the sovereign. So buot pasabot, sa diha nga magresponda sa atong tawag bilang ambassador, bilang messenger ni Lord, dili ta magproblema kung unsa man ang atong mahimong ipakaon ana dinha. Yes, sa atong pagconquest nagyoy kaon usay magproblema ta, pero unsay ang gingon diri, an ambassador, it is funded by a sovereign. So dili ta ngay mabalaka. All we have to do is to embrace that calling. A calling to be a messenger of God, ambassador, tungod kay ang ambassador, funded na tanan nimo pagginahanglan, funded siya. Ano man, gipadala ka, representative ka sa kingdom ni Lord. So ang mag-supply sa imong panginahanglanon, si Lord. Hallelujah! Thank you, Lord! Dili day ko angay mabalaka ani kung wala may pangkrudo sa akong sakyanan.
Dili ko maangay mabalaka kung pag-abot nito, daghan kay na sila, si Lord na ang mag-provide. Pero natural, ato pong gamit ang wisdom. Lisod po kayo na, ato ko dito, rak-rak na lang po ka, nga wala po ni mo gamit ang wisdom. So, gikinahanglan ang mga revelation ni Lord. Pero kung kini siya, nag-expect ni karon sa imo, embrace ni mo yung mong tawag. Ang tawag, dili lang kay pastor, dili lang sa amo nga mga leader, dako pa kayo ang maong buluhaton o nagkinahanglan. Gayon mi sa mga katawhan nga mag-response sa maong calling. Say amen kung mag-response mo. Hallelujah! Lord, salamat sa mga nag-response. Mo bitaw, gidiinan na ako gahapon sa akong cell group. Katong Trages of Christianity. Di nata pabibi, di nata ato membership. Yes, nata sa discipleship tungod kay gimulda pa ta. Pero ginapursu nato ang ikatulong nga stage, and that is leadership. Tungod kay dako pa kayong buluhaton. So dapat i-embrace nato ni siya nga calling. So karon akong yampo ni Lord, nga i-open ang imong understanding about this calling. You must know your calling. Wala ka din ani sa church para magpa-cute-cute lang. Na si Christ magpa-cute-cute ko. No! Ang imong embrace karon ang imong calling. You are an ambassador of Christ. Hallelujah. Number 11, second to the last point. You must know your Creator. Now, basahon natin ni sa Genesis. Grabe kaya ilado kayo ni siya nga verse, Genesis 1:26 sa New King James Version. Naingon siya din ha. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Abis kayo no? Did you hear that? Let us make man in our image. Tanawa ng imong katapad, image og likeness na ni Lord. Hallelujah! O niya, tungod kay image man siya og likeness ni Lord, naingon siya din ha, let them have dominion. Pagkadabis kayo nga word. So buot pasabot, sa diha nga nag-reflect ka na, ang image ni Lord, ang likeness ni Lord sa imong kinabuhi, then, you will have that dominion. Dili pag-control sa tao, kung dili, ang kanang gitawag na to, pwede ka mag-command sa blessing. No? Those who obey the command will be the commander. No, dabis kayo, no? And I believe kita tanan nag-follow ta, nag-obey ta sa command ni Lord. Because we are created in our image, sa image and likeness ni Lord. So dili kinahanglan ta ma-insecure kung dili mao gyud ni ang atong pagkakita. We are created and to take dominion. And the last but not the least, you must know your predestination. Bot pasabot, predestination, naa na siya'y gitagana nga destination. Pero naman siya'y word na pre. Before that destination, no? Dabis kayo nato ni tagaan nato ni ugdiin karon. Basahon nato din ni siya sa Ephesians 1:11 sa The Passion Translation. Okay, take note. Through our union with Christ, which you have been claimed by God as His own inheritance. Before we were born, He gave us our destiny. Hallelujah! Sa wala pa ka na tao, sa wala pa ta na tao, naa na kay destination. Ing na imong katapad, naa na destination. So unsa man na siya nga destination? You are destined to be fruitful. You are destined to multiply. You are destined living in abundance and prosperity. According to Jeremiah 29:11. And that is the plan of God. So buot pasabot na human ang imong destination. Pero usahay kita, magbuot-buot yun ta, kung asa ta,
muadto. Naana ang giandam ni Lord nga destination. So nindot kayo yung word, before you were born. Before ta nahimo nga nagpakatawan ni nga kalibutan, human na ta diha daan, no? He gave us our destiny that we would fulfill the plan of God. So unsa ang plano ni Lord? Mabasa nato sa Jeremiah 29:11. No, to fulfill the plan of God and always accomplishes every purpose and plan in His heart. Dabis kayo, no? Magbuwils down gihapon tanan didto kay Lord. Yes, ang atong destination, magmultiply ta. Living in abundance. Pero ang tanan, glory gihapon kay Lord. Pwede ba nato mabalik ang katong sa diri ko magtapos sa John 16:33? Ang verse sa John 16:33. Nagaingon siya din sa John 16:33. Mark, pwede na ka Mark. Arisara na ko ihatag ni pastor, diri ko mag-end up. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation, but be of good cheer. Na yung mga tribulation nga itong naisgutan. Kining word diri nga, pinaka-importante nga gusto na ko emphasize, kining but. Yes, sa atong life, ay mga trouble, tribulation. Pero wala diha nagtapos ang maong verse na siya gitawag but. Naingon siya, be of good cheer. Bot pasabot na ay information nga gusto ni Lord nga madawatan nimo aning atak na sa kabuntagon. And that is building up your confidence in Him. Pinaagi atong 12 kapoints. Si Lord naingon siya, I have overcome the world. Tungod kay na-overcome na ni Lord ang kalibutan. Kumbaga aduna na ipagdaog. Kita nga sumusunod, follower ni Jesus Christ. Conqueror si Jesus Christ. Pero kita nga follower ni Jesus Christ, we are more than conqueror. Kay human na, gitapos ni Lord. So, buot pasabot, kining confidence nga itong i-develop, na siya gitawag nato na prerequisite. Prerequisite is a thing that is required as prior condition for something else to happen or exist. Meaning to say, ang gusto nato i-develop, nga mahitabo, o mag-exist, maunang confidence. Pero before mabuo ang maong confidence, na siya gitawag the prerequisite. A condition, required nga condition, and that is preparation. Because preparation is the prerequisite of confidence. You cannot develop your confidence without any preparation. So kanus aman kibali mahitabo ang preparation, and that is katong tribulation nga atong isgutan. Dili ta magampo nga moingon, Lord, wada ang mga problema. Wada, Lord, ang mga tribulation sa akong kinabuhi. Tungod kay, gusto na ko isulti karon sa inyo, ang daan na nagdudugtong patungo sa iyong future ay tinatawag na test avenue. Kinsang nakasinati sa mga tribulation in life? Ang daan na nagdudugtong, it is the connection of your destination. Mao ni ang gitawag nato test avenue. So gikinahanglan nato maagian ang maong mga tribulation. Kay kung maagian nato ang mga tribulation, that will be our preparation to build up our confidence so that we can pursue our future. The destined blessing, the destined plan ni Lord para sa atong kinabuhi. So dili nato likayan. Gani magpasalamat ta kung maabot man ang time sa atong kinabuhi.
nga ginatayog ta sa tanan na aspeto. Tungod kay mao niya makapag-develop sa atong confidence. Last verse sa Hebrews 10:35. Sa New King James Version. Then after ani ako ihatag sa atong senior pastor. Naingon siya din ha. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. Kinsay gusto reward? Hallelujah. Do not cast your confidence. Ako yung atagtanan kay pastor. What a word that we received this morning. Are you blessed? Katong tanan nga nag-take note, kabalo mo, the Lord will continue to shower you with His blessing because those 12 points, very relevant to sa atong journey. Basic and yet very relevant. Every time sa atong journey, gikan today, hangtod sa umabot ng mga adlaw, katong nga mga points, inyo tong balikan, na dito ang essence para ta magpadayon. Praise God sa life ni Brother GM. Actually, ang iyang message, reflection to sa testimony niya sa iyang kinabuhi. Kaya by the grace of God, he has that confidence. Confident kayo ang declaration because he experienced it. Dili to theory, life. And this morning, atong i-embrace it again. Nindot gid kaayo igsoon. Even kami, no, ako personally, dili na ako ma-explain into detail. That's why we just allow the Holy Spirit to give the total explanation sa imong life. When that message declared this morning, kanay bitaw nag-strike sa ato nga, dili ta mag-pray nga, Lord, unta, wala na'y problema. Nag-go against us sa word ni Lord pag mag-pray ka, ana. But instead, ang atong prayer, Lord, out of this problem, strengthen me that I may be victorious so that out of this problem, I have the testimony to tell others. Kaya the moment mag-pray ka nga, Lord, unta, wala na ko'y problema, patay na ka, ana. Mamatay na ka. So ayaw pag-pray, ana. Lord, unta, wala na ko'y problema, Lord. Sunod, ana, kirig na ka, patay. Wala na'y problema. So ang prayer na to, Lord, I will claim your promise. I will claim your word. But kini nga problem, diri na sa kalibutan. In heaven, wala na'y problem dito. On earth, na, ingon ng Bible, tribulations. As we reflect the message this morning, this is our moment to prepare yourself for a Holy Communion. We'll be having our Holy Communion. Receive your portion out of that message and prepare your heart to partake the Holy Communion. Nag-celebrate ta sa atong Holy Communion at least once a month as a church. But as a family, you can celebrate a communion every night. As a family, you can do it. Wala siya preferred nga dapat kinigyod. As long as you are celebrating, as long as you are having that moment with the Lord. So ang Holy Communion para sa atong tanan again, dili siya ritual, dili siya practice kay Christian ta mag Holy Communion ta. But a Holy Communion speaks about your personal relationship and walk with the Lord. Say the word personal. Meaning to say, sa imong pag-anhi unya, kay mokuha ka sa elemento, sa element like the bread symbolizes the body of Jesus, like the cup symbolizes the blood of Jesus. Take it as a personal, meaning, Lord, I receive your blood, Lord, as I drink this cup. I receive your, Lord, your body as I eat the bread. Meaning to say, personal relationship.
And out of that partaking, especially sa bread, speaks about the body of God, Jesus Christ who suffered on the cross. Kabo mo, unsa ang iyang reward? Unsa ang iyang exchange? Divine healing. Claim. Pag doon na kay sakit, gipray na ato kaganina, but this is a progressive thing para makasayod ta nga we are serving a God who is progressive. Claim this morning as you partake that bread, Lord, give me a personal revelation that this bread, Lord, symbolizes your body, speaks of my walk with you, my relationship with you, but I will partake this, Lord, for my healing. Wholeness. As we drink the cup, meditate that the cup symbolizes the blood. First, ang blood ni Jesus Christ naghugas sa tanan natong mga sala. Naghugas sa tanang mga kalapasan nato. O ang blood nag-speak about union with Jesus Christ Himself, the blood. Kay kung walay blood, walay life. Ang life na sa blood. So kung wala kay applying sa blood ni Jesus, wala kay spiritual life, patay. So that is our revelation this morning. Of course, ang pag-confess og sala, dili na nako part. Imo ng part, akong part sa akong mga sala. Personally, confess it, believe it, that when you confess, the Lord is going to cleanse you. O ang Holy Communion, madawatan lang sa tanan nga adunay personal relationship with the Lord. Kaya kung wala kay personal relationship kay Lord, niya sige lang kag communion, ritual na lang ang imo. Walay meaning. That's why we see to it that tanan mo karon nga niya dinhi, before ka magpartake sa atong element sa communion, see to it, siguraduha personally, be responsible. Be responsible. Nga ikaw mismo karon nabuntag, girenew nimo ang imong relationship kay Lord. Diya sa imong gilingkuran o magtindog taon niya, once again mag-open ka sa imong mouth, when ka, Lord, I accept you as my Lord and Savior. You are now my Lord. I am now your child, Lord. And the moment imo nag-pray from the depths of your heart, God is calling you, anak, welcome to my table. I want to commune with you. Is that an amen? Let's all stand. Bow down your heads, close your eyes, and begin to meditate on those truths nga imong nadungog karon na buntag. See to it igsoon nga nag-build ka sa imong personal relationship kay Lord. Nindot kayong message kaganina. Nindot kayong ang awit kaganina. Your past, humana. Today, the Lord is doing new thing. Doon na kay kalapasan, doon na kay sala. Pag imo nang confess karon kay Lord, ingon sa Lord, anak, dandil na, tapos na anak, I cleanse you already. Because the Lord wants to start a brand new beginning over your life. Open your mouth right now and begin to pray according to the depths of your heart's desire. Come on, open your mouth.